Ah, kung ako po ba ay naroon, hanggang magsimula, gusto ko po talaga. Actually, nakapuwesto na kaming mga vlogger do'n, nagbibiruan, lolokohan na lang kami. Naghihintay kami na magsimula, eh. Kasi hindi namin puwede dahil tugtugan po, eh. Sabi namin copyright kami nito, hintayin na lang natin. Tapos siyempre napagod ako, umupo ako. Pag-upo ko po, do'n na. Putya biglang yung init, yung pumutok yung init nung umupo ako sa upuan. Sabi ko, "Hindi ko kakayanin na 'to." Hindi ko na 'to kakayanin. Kaya yun po yung kwento kung bakit wala na po ako bakit wala na po ako nung nagsimula. Nasa bahay na po ako. Narito na po ako sa aking kuta. Hindi hindi ko po kaya, eh. Hindi ko na kaya yung init, hindi ko na kaya yung mag-stay pa na gano'n karami. Okey, eto po yung, sa EDSA at saka yung pagkapahiya po. Ang Ayan lang po 'no, nag-share lang po ako sa inyo kanina. Talagang huli ko pong naranasan yung gano'ng karaming crowd, yung kasi sanay kami nagpupunta kami sa grotto. Yung sa grotto sikat pa yan nung araw nung mga kabataan ko. Milyon po nagpupunta ng grotto, eh. Yung tinutulak ka na lang ng crowd, hindi ka na naglalakad. Tinutulak ka na lang ng crowd, sumasabay ka na lang sa agos. Yun yung literal na sumasabay na lang sa agos, eh. Sabi ko ayokong maranasan yun. Kaya feeling ko trap ako kanina sa Luneta, eh. Sabi ko hindi, hindi. Ayokong maranasan yung noon bata pa ako malakas ako. Pero ngayon yung itutulak ka na lang ng crowd sa pupuntahan mo, sabi ko hindi. Hindi naman gano'n yung ano, kaya lang pakiramdam ko lang. Anyways, napakasarap pong maging bahagi 'no, kahit na ano pong sabihin ninyo. Ako kasi big ako dun sa ano, eh, 'no, nagsalita ka tapos kasama ka sa aksyon, 'di ba? Ano man ang paniniwala mo, basta kasama ka sa aksyon, okey 'yan. Okey ako riyan sa'yo 'no. Hindi hindi ako bilib sa mga, "O sige naniniwala tayo dun," tatapang sa mga salitaan tapos kaya ako hangga't maaari 'no, kung merong mga pagkilos na ganyan kasi pagpapakita mo 'yan na naniniwala ka talaga, eh, 'no. Naniniwala ka tapos umaaksyon ka dun sa paniniwala niyo. Ah, Mahirap po i-explain yung gano'n, yung iba po kasi yung nanonood ka lang, iba po yung nararanasan mo, 'no. Yun lang po yung maipapayo ko sa inyo 'pag may mga ganyan po, willing, able naman kayo at malapit lang. Wag niyo pong panghinayangan kasi experience po 'to na maaaring hindi na maulit, 'no? Ayan po ang pagkakaiba, 'no? Yan po yung pagkakaiba ng mga rally ng Iglesia ni Cristo. Eto first time ko nakasama sa Iglesia ni Cristo, eh. Ang laki po ng diperensiya. Ang ine-expect ko diyan kung 4:00 magsisimula, tapos siguro ang daming speaker niyan, katulad ng mga rallies natin na naatinan. Aabutin ng hating gabi yan. Gano'n yung isip ko, eh. 'Pag naghating gabi yan, pahirapan na yan ng uwian. Ganyan yung tumatakbo sa isip ko, eh. Pero okey, game pa rin ako kasi willing naman ako na maghanap na lang ako ng mga motel diyan sa tabi-tabi. Pero yun nga, yung biglang uminit yung pakiramdam ko yung na ano na ako, nagpaalam na ako sa kanila. Hindi ko na kaya, uwi na ako. Okey, so anyways, ayun, maganda yung sinabi niya na sana nagsalita si gano'n sana. Alam po ninyo, yun po yung pagkakaiba ng very organized talaga yung Iglesia ni Cristo. Kung di ako nagkakamali, dalawa lang yung nagsalita, eh. Dalawa lang yung qualified, yung hindi po uso sa kanila yung, o yung turuan, "O ikaw na, o ikaw naman magsalita." Parang gano'n, hindi po, eh. Very organized po, pati kung sino lang yung magsasalita. Yung spokesperson lang ng Iglesia ni Cristo at saka si Marcoleta. Sila lang yung magde-deliver, 'no? Sila lang po yung magde-deliver ng speech. Kaya sabi ko iba 'to sa mga naatinan natin na rally.
Kasi nga 'di ba yung mga natin na natirali, ito, yung mga gusto pa po magpahayag diyan. Kaya makikita mo sila na yung magde-deliver lang ng mga speech, yun lang mga inatasan, yun lang may kakayahan, at yun lang merong, yung sigurado sila na ito talaga yung walang walang puwang sa misinterpretation, 'no? Okay. Punta tayo bakit ko sinasabi na pahiyang-pahiya po yung mga BBM vloggers. Vloggers lang kasi yung mga BBM supporters naman. Opo, lagi po yan. Sanay na po sila sa akin. Yung mga vloggers po, sanay na yan sa akin. Kasi nakikita po nila yung struggle ko eh. Pag kada rally, nakikita po nila yan. Okay. Dito muna tayo sa yung bakit pahiya. Tandaan nyo, before hanggang sa rally na mismo. Anong ginagawa nyo rin? Bawal kayo dyan. Yung mga pumapasok sa atin kanina na paisa-isa ng mga troll, yun talaga yung pagkaunawa nila. Ang pagkakaunawa nila, ito para sa iglesia lang. Tapos umiepal lang yung mga vlogger, umiepal lang yung mga Duterte supporters, umiepal lang yung mga iba pang grupo, KOJC, epal lang yung mga yan. Hindi po eh. Winelcome po ng Iglesia ni Cristo. Natutuwa po ko kasi kahit malayo kami sa stage, doon pa lang pahiyang-pahiya na sila na pinasasalamatan po namin, alam po namin na hindi lang po Iglesia ni Cristo yung umattend dito. Marami pong mga ibang samahan. Ayun, di talagang welcome kayo kasi minsan nagduda na rin ako eh. Welcome nga ba kaya talaga kami rito? Ano ba tingin nila sa amin? Pero nung narinig ko na yung mga speech, narito na ako sa bahay, grabe, no? Yun talaga po pera biro po. Ito po ay ayaw nila ng impeachment. At ang linaw po nung sagot nung spokesperson ba yun ng iglesia? Ang ganda ng paliwanag niya from biblical. Sabi nila religious kami. Siyempre si Kristo yung kanilang no? Ang ganda eh. 'Di ba meron nga naman, tama nga naman natatandaan natin yung istorya na 'yan. Meron dahil religious sila, yung batayan nila yung ginawa ni Kristo, 'di ba? Kung sino yung may kasalanan, siya yung unang bumato. Yun yata yung pinatutungkulan niya ron, 'di ba? Kung sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato rito. Sabi nga ni Edwin ba? Edwin. Kalimutan ko na yung Sabi niya, yun, proven na yun na nagkasala. Opo, tatalakayin natin yan. Proven na yun na nagkasala yung babae na yun. Sa batas nila noon, kaya nga babatuhin na eh. Pero sabi ni Edwin Sabala, Edwin Sabala, si BP Sara hindi pa nga napoprove eh. Gusto na nating parusahan. Eto ngang may kasalanan. Sabi ko, ang ibang approach naman, no? Is ni nasyon eh. Marcoleta naman, yung nagaganap talaga yung ang mga from law stand Edwil from Dalo po, no? Hindi yung Tisoy, Edwil, no? Okay. So sabi ko, okay na paliwanag. Hindi ko naiisip yung alam niyo pag hindi ko naiisip, hindi naman Arnel Tumanan yung na Edwil data yun. Arnel Tumanan ba yun yung nagsalita? Anyways, tapos nilinaw naman ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, from point of view naman ng batas, di ba? So, yung nagsasabi na wala namang kinalaman dyan,
Wala namang hindi, may in-interview kasi yung Tisoy. Edwin Sabala nga eh. O sige, okay na po. Alam ko si Edwin. Sino po yung Tisoy? Yung kaninang ini-interview. Ang last na speaker. Meron pa ba sumunod kay ano? Kasi hindi ko na po, iba siguro yung ano. Yung Tisoy yung sinasabi ko, yung Tisoy. Ini-interview siya eh. Okay, anyways, balikan ko lang po yung punto. Tapos si Marcoleta naman po. Ang point lang dito, tama tayo. Kasi ako nagduda na rin eh. Ito bang sinamahan namin, anti-impeachment? Kasi ang pinakakalat talaga ng mga bibi, ano kayo ngayon? Before po ng rally, pinakakalat po ng mga BBM vloggers na yung sinabi ng mga anchor na Net25 na kung may iba kayong agenda, wag na kayong kung may mga ibagsak kayo, wag na kayong sumama o mag-conduct kayo. Sabi ko parang nagbago na yung stand ng Iglesia ni Cristo, hindi. Pero pinangatawanan ko pa rin kasi sinasabi ko, ganun ba Iglesia sa isip ko eh. Malamang naman meron sila, kaya sila naging lumakas, no? May isang salita naman yung mga yan. Okay, thank you very much kay Gracie na nagbigay sa atin ng $9.99 na pangkape. Gracie, yan. Bakit po sila napahiya? Kasi yun mismo, no? Inulit-ulit po nila, doon pa lang po sa program. Before po ng program, meron pong pinalalabas doon sa big screen na yung mga Net25 anchor nagkukwento-kwentuhan. Inuulit-ulit po yung sinabi ni BBM eh. At saka naipaliwanag po talaga nila ng maayos na yung sinabi ni BBM na siya ay anti-impeachment, ayaw niya po sa impeachment, yun po yung sentro ng rally na yun. Pinuputol lang kasi nila na itong rally na to ay suporta kay BBM. Alam nyo, pinagdudahan ko na rin yung sarili ko eh. Tama ba yung pagkakaintindi ko na anti-impeachment to? Kasi pag inulit-ulit na talaga sa yung propaganda, maniniwala ka na rin eh. No? Maniniwala ka na rin. Teka muna. Tama ba tong sasama kami? Pro-BBM pala. Pero pinaglabanan ko parang sabi ko, hindi. Pro-BBM. Sila po ay sumusuporta sa sinabi ni BBM na ayaw niya na impeachment. Pero pag naroon ka po, talagang yung mararamdaman mo na bahagi ka ng history. Kasi ang dami, yung sheer volume nun, napakarami. Hindi po kasi ako sanay sa mga ganong pagtitipo na ganong kalalaki. Wala pa po ako nasamahan na ganong kalaki. Yung mga sumama kay Tatay Digong nun sa meeting de Avance, dyan din sa Carino Grandstand, nung siya itukbong presidente, ganyan daw kalaki. Hindi naman ako kasama nun. Hindi pa naman ako Duterte supporter nun na ganito eh. Hindi pa ako vlogger, wala pa ako. Okay. So tama po tayo, no? Tama po tayo ng sinuportahan. Tama po yung interpretasyon natin sa gusto nilang mangyari. Kaya nga ngayon ito ang question nila eh. Lalo na po ni Marcoleta. Hinihintay, sabi po ni Senator Marcoleta, hinihintay namin kung ano ang magiging reaksyon ng mga politikong ito. At saka, yun talaga yung punto nila eh, no? Kaya bakit po pagkakaisa, bakit po unity, kasi piniloso po lang ng mga yan eh. Ng mga vlog, kita nyo na, unity sinasabi ni BBM. Unity din tong sinasabi ng iglesia. Talagang pro-BBM yan. Talaga ba? Pati yung symbol na unity. Ako ngayon po. Ngayon, naunawaan ko na eh. Kung ano yung gusto nila, bakit ginagamit nila yung unity.
Kasi ayon nga sa paliwanag ni Marcoleta, no? Kaya hindi peaceful dahil sa patuloy niyong pag-atake sa mga Duterte. Doon yun eh. No? Doon po yun. Yung kaya hindi tayo peaceful, ang ugat niyan, nung simula niyong tirahin yung mga Duterte. Nawala na sa huwisyo yung buong gobyerno. Dahil ang buong gobyerno nakatutok na para siraan yung Duterte. Quadcom, pati yung Quadcom, binanatan. Eto nakakatawa. Siyempre, in-interview si Dan Fernandez. Alam niyo naman may katalinuhan taglay yung tao, di ba? Kasi sabi ko nga, naunawaan mo ba Dan Fernandez kung ano yung sinasabi mo? In-interview kasi siya. Minsan, ang hirap din talaga ng, no? Mahirap talaga yung mga nagpapanggap eh. Kung gaano kakatali. Teka muna. Ito po, sabi ni Dan Fernandez, tinatanong siya, anong masasabi mo sa, siyempre, dyan sa rally ng iglesia? Ewan ko lang kung alam niya ba yung sinasabi niya, no? O hindi, malamang hindi. Sabi ni Dan Fernandez, kahit hindi niyo naririnig, anin ko lang. Okay, sabi niya, tinanong siya, ano po masasabi niyo sa peace rally? Ito po, Tagalog ha. Tagalog na to ha, hindi ko po alam kung ano po yung ibig niya sabihin. Mga may automatic sila eh. Ano po masasabi niyo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo? Okay, nakikiisa naman tayo sa peace rally. Yung salita po nakikiisa, Tagalog na po yun. Ayan, nakikiisa daw siya. Pero yung sinundan niya na lahat naman may karapatan tayo magpahayag. Okay yun, may karapatan na magpahayag. Pero yung sabihin mo na nakikiisa ka, Congressman Dan Fernandez, sabihin mo na nakikiisa ka. Alam mo ba ibig sabihin na nakikiisa? Pag sabihin mo lang na may karapatan naman yung iglesia at lahat ng tao sa Pilipinas na malayang pagpapahayag, okay yun. Pero pag sinabi mong nakikiisa ka, ibig sabihin naniniwala ka doon sa pinaglalaban ng iglesia. Tanungin nga kita. Sa sinabi, ang nagpaliwanag po, according to law, ng pagkilos ng iglesia, si Congressman Marcoleta o si Senator Marcoleta. Alam mo ba yung sinabi niya? Anti-impeachment itong rally na ito. Ang nagpapagulo kaya wala tayong katahimikan, hindi gantong-ganto ha, kumbaga yung gist ng sinasabi ni Marcoleta, kaya wala tayong katahimikan dahil inuusig ninyo si Sara Duterte, inuusig ninyo si President Duterte, unlawful. Yung ginagawa ninyong pag-uusig. Talagang sinabi ni Marcoleta lahat, na ipaliwanag niya na maayos yung mga ginagawa niya. Kasi saksi siya eh, naroon siya eh. Ang tanong ko sa iyo, Congressman Dan Fernandez, future governor ng Laguna, nakikiisa ka kamo? Alam mo ba ibig sabihin na nakikiisa? So naniniwala ka na hindi dapat ma-impeach si BP Sara? Nakikiisa ka kamo? So naniniwala ka na hindi dapat magpatuloy ang Quadcom? Sa same interview mo, pinupuri mo yung Quadcom eh. Yun po yung binabanatan ni Senator Marcoleta sa rally. Yung pag-i-impeach niyo kay BP Sara at saka yung ginagawa niyo sa Quadcom. Tapos nakikiisa ka? Ikaw ang binabanatan. Ikaw ang binabanatan dun. may mga akala nila na pwedeng sabihin, nakikiisa ko sa pisali ng iglesia. Kung nakikiisa ka, nakikiisa pala nakikiisa pala sa
pagbanat sa Quadcom, isa ka rin sa Quadcom eh. Ibang klase talaga. Ang sarap maging governor niyan. Okay. Tuwan-tuwa ako kay Marcoleta kasi present niya talaga yung unlawful na ginagawa nila na hindi talaga karapat-dapat yung ginagawa ng Quadcom, yung mga halimbawa ni Marcoleta na yung pagpapahalaga sa mga abogado. Sabi niya, hinalimbawa niya hindi raw pwedeng magsalita yung mga abogado. Ang tangi raw pwedeng gawin ng mga abogado ay payuhan. Payuhan yung kanilang mga kliyente ng mga karapatan. Pag binulungan mo naman daw, kung abogado ka at binulungan mo yung kliyente mo, ay sisitahin ka ng Quadcom dahil bakit mo binubulungan? Tama nga naman. Yun po yung gusto ng rally na to, matigil na yung mga yan. At mag-refocus tayo ng ating mga trabaho, hindi po sa paninira sa mga Duterte. Hindi po sa pamumulitika. Kukontempt ka naman pag narinig ka na bumubulong. Hindi po sa pamumulitika. Kung hindi, ang daming problema ng Pilipinas, kahirapan, korupsyon. Lahat po yan. Yan dapat yung pukusan nating lahat. Ang ganda ng rally nila kasi gusto nilang i-redirect yung usapan sa totohanang dapat gawin ng gobyerno. Nag-resign si Saldico. Tingin ko, kasi nakausap namin si Pastor Quebuloy. Nagkausap kami. Ang sabi niya, ang unang casualty ng hindi pagtakbo ni BP Sara bilang presidente, ang unang casualty na hinayaan niya yung Marcos ang maging presidente, sila ni BP Sara. Diba? Si Pastor Quebuloy at si BP Sara mismo. Sila yung naging casualty.